Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 13 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Gumawa ako ng paraan na makausap si Sarhento. Pinuntahan ko siya sa kanilang kampo, sa San Miguel. Dala yung pick-up naming sasakyan ng Toyota. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na may bibili na ako sa bayan. Nasa loob ng kampo ang kanilang barracks, kaya tinawag pa siya ng isang military police para magkita kami sa labas. Malayo pa? Tanaw ko na siyang nakangiti habang papalapit sa akin. Lumabas siya ng gate na nakadamit sibilyan, t-shirt na puti at pantalong maong ang kanyang suot. Napakagwapo talaga ni Kuya Carlos. Kahit kailan, hindi talaga ako nagsasawang humanga sa kanya. Nagkamayan kami, kahit na gusto ko sana siyang mayakap at hagkan. Pumasok siya sa loob ng pickup. Nagkamustahan kami noon. Sinabi kong kumain kami, kaya naghanap ako ng makakainin na restaurant. I miss you, Kuya Carlos. Isang buwan din pala tayo hindi nagkita. Nagkasalisi nga pala tayo. Nagpa-Manila ako. Ikaw naman, pumunta sa amin. Salamat pala sa mga prutas na pasalubong mo. Medyo matamlay kong pakikipag-usap sa kanya. Sa huli, may nakita din kaming maliit na restaurant. Pumasok kami at umorder ng pagkain. Siya nga pala, Rob. Nabanggit pa sa'yo ng kuya mo tungkol dun sa plano natin na hindi na matutuloy yung negosyo natin? Panimula niya. Oo, Kuya Carlos. Nabanggit sa akin ni Kuya Andoy. Nagalit nga siya eh. Akala, nililihim ko yung plano natin sa Quezon. Ang totoo nun, magpapaalam din naman talaga ako sa kanila. Sorry Rob wala naman talaga akong balak sabihin yung tungkol sa plano natin eh. Pero, nangulit yung kuya mo. Nagtanong siya kung ano raw yung gagawin mo dun sa Quezon. Kaya, napilitan akong sabihin na balak nating magtayo ng negosyo. Ang duda ko lang parang alam niya na may relasyon tayo. Mukhang galit nga eh. Kumalma na lang siya nang sabihin kong hindi na matutuloy dahil may problema kami ng asawa ko. Paliwanag sa akin ni Sarhento noon. Kuya, siya nga pala. Nakausap ko pala si Buboy nung magkita kami sa Manila. Alam na ni Ate Riza yung tungkol sa atin. Nabasa pala niya yung sulat ko. Dapat kasi sinunog mo na lang yun eh. Hindi ko naman kasi inaasahan na pupunta siya ng Taguig sa bahay namin. Tapos wala ako doon. Nakalimutan kong alisin sa bulsa ng pantalon ko yung sulat mo. Ayun, naglabas siya. Nakita niya yung sulat mo dun sa bulsa ko. Ano nangyari kuya? Inaway ka ba ni Ate Riza? Oo, galit na galit siya. Baklaraw ako. Tinatago ko lang daw yung totoo kong pagkatao. Sa pagpapanggap na maangas. Pati sa pagpapalaki ng aking katawan. Niloloko ko raw siya. Tinatanong niya ako kung matagal na raw ba yung relasyon natin. Nagbanta pa siya na kapag hindi natin tigilan yung ginagawa natin, mapipilitan daw siya magreklamo sa superior ko. Sigurado, mawawala ako sa serbisyo. Bukod pa sa iskandalong mangyayari. Bakit kuya? Bawal ba yung homosexual relationship sa AFP?
O Rob, meron kasing code of ethics ang AFP. Kasama yung homosexuality na ipinagbabawal. Katumbas nun, dismissal sa serbisyo. Under Article 5, Military Professionalism, Section 4.3, Unethical Acts of the AFP Code of Ethics, which states, military personnel shall likewise be recommended for discharge or separation for reason of unsuitability due to all acts or omissions which deviate from established and accepted ethical and moral standards of behavior and performance. As set forth in the AFP Code of Ethics, the following are examples: fornication, adultery, concubinage, homosexuality, lesbianism, and pedophilia. Pagpapaliwanag sa akin ni Sargento noon. Sorry kuya, nang dahil sa akin, naiskandalo ka tuloy. Sabay ignom ko ng tubig. Huwag mo nang intindihin yun, Rob. Ako nang bahala kay Riza. Makukuha ko yun sa lambing. Wika ni Sargento. Ipiligtapat ko na rin kay Sargento na may nalalaman na rin si Buboy tungkol sa aming dalawa. Kuya, alam na rin ni Buboy yung totoo. Inamin ko sa harap niya na ako yung bakla at hindi ikaw. Akala kasi ni Buboy, bakla ka rin. Pagpapaliwanag ko sa kanya, pero wala siyang kibunon. Rob, kakausapin natin ang asawa ko. Sasabihin natin yung totoo kung paano tayo nagkalapit. Pati yung ginawa mong pagtulong sa akin na gumaling ako sa aking erectile dysfunction. Doon, marirealize siya na may utang na loob ako sa'yo. Sasabihin ko rin na kapatid lang ang pagtanggap ko sa'yo. Hanggang sa natuso tayo sa isa't isa at na-inlove ka naman sa akin. Kung na-inlove ako sa'yo, kuya, ano naman yung damdamin mo para sa akin eh? Kung sakaling tanungin ka ni Ate Riza. Sa puntong yan at sa mga tanong ko, hindi makapagsalita si Sargento. Naisip ko, kung hindi niya sana ako inaabot sa terminal at pinabayaan na lang ako, hindi aabot dito sa ganito. Pero wala na kaming magagawa eh, kundi ayusin yung gusot na to. Hanggang sa nagsalita si Kuya Carlos na parang naiisip niya yung naiisip ko. Tama ka dun, Rob. Tama ka na layuan mo ko nun. Kasalanan ko rin kasi ito eh. Dapat pinabayaan na lang kitang umalis. Rob, sorry pero walang ibang paraan kung hindi maghiwalay muna tayo. Ibig sabihin nito, kuya, tapos na tayo? Wala na? Ganun na lang yun sa akin? Nanikip ang dibdib ko sa sama ng loob. Walang kibo si Sargento doon sa sinabi ko. Yumuko lang siya. Gayon pa man, nauunawaan ko yung sitwasyon niya. Tama. Dapat lang na maghiwalay na kaming dalawa. Mahirap ang ng isang bagay na hindi naman ikaw ang nagmamay-ari. Ayokong maging squatter. Maging sampid. Maging parausan. Tama na itong mga kalokohan ko. Tama si Pastor at si Kuya Andoy. Ngayon, buo na yung pasya ko.
Huli na namin pagkikita ito ni Kuya Carlos. Sigaw ng isip ko. Ayoko na. Inihatid ko na si Sargento sa kanilang barracks noon. Sa di sinasadyang, napindot ko ang play ng kaset. Nasa halip ay AM at FM radio. Nakalimutan ko kasing tanggalin ang laman nito. Biglang tumugtog yung May Valentine. Parang ninanadya ang panahon. Habang isinasara ko na yung tabing, saka naman parang magsisimula pa lang yung palabas. Hanggang sa nanlabo na yung mga mata ko nang dahil sa aking mga luha. Kailangan ko munang huminto para walang maaksidente noon. Bakit ka huminto, Rob? Nakita niya na may luha sa aking mga mata. Umiyak ka ba, Rob? Kaya ka ba huminto? Tanong sa akin ni Sargento noon. Gusto ni Sargento na hindi na kami huminto at iwasan na lang yung mga kalabaw. May libreng lugar naman ang kalsada para kami makalusot sa traffic. Sa isip ko, nagmamadali na siyang makabalik ng kanyang barracks. Ayaw na niya akong makasama pa ng matagal. Nag-aantay akong yayain ako mamasyal pa kahit kaunting sandali lang. Pakiramdam ko, parang ayaw na niya sa akin eh. Mahalas ako. Masisira yung career niya. Magkakahiwalay sila ng asawa niya. Dahil ba sa akin? Kung bakit pa kasi hinahabol-habol pa niya ako sa terminal. Sa inis ko, sinigawan ko siya noon. Hindi mo ba nakikita? Tumatawid pa yung mga kalabaw, oh. Gusto mo, sagasaan ko sila? Para ano? Para mamatay na silang lahat? Ha? Ano? Bulyaw ko sa kanya. Kasunod nun, humagulgol na ako. Hindi dahil sa mga kalabaw na humarang. Kung hindi, dahil sa kalungkutan ko, magkakalayo na kami. Hindi ko kaya. Hindi ko matanggap eh. Hey, Rob, cool ka lang. Shh, huwag kang umiyak. Huwag ka nang umiyak, please. Tumahan ka na, Rob. Sabi sa akin ni Sargento noon. Niyakap niya ako sa ulo. Takang-taka dahil sa aking pag-iyak. Habang himas-himas niya, na tulad ng isang batang natamaan ng bato ang aking ulo. Napapikit ako sa kanyang bisig. Dala ang takot sa puso ko. Naiiwan niya na ako. Tumahimik ako sa pag-iyak pero sa totoo lang, gustong-gusto kong sumabog sa sama ng loob, sa sakit na nararamdaman ko. Pagdating namin sa kampo, bago siya bumaba, hinalikan niya ako sa pisngi. Sige, Rob.
Tutuloy na ako. Mag-iingat ka palagi ah. Paalam. Yun lang ang huli kong narinig sa kanya. Wala akong narinig kung mahal niya ba ako? Gusto niya ba ako? Bakit ganun? Ang gusto ko lang naman, mahal na ko ni Sargento. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa kanya. Hindi ko narinig sa kanyang mga labi na mahal niya din ako. Na gusto niya ako. Ang pakiramdam ko ngayon, ginamit, pinaasa, at iniwan niya lang ako. Nauna ako sa buhay niya eh. Ako yung nauna eh. Bakit ba hindi niya ako kayang piliin? Tulad ng pagpili ko sa kanya. Bakit? Bakit? Dala ng sama ng loob, pinaharurot ko yung sasakyan ko. Mabilis ang patakbo ko noon. Nang biglang may dumating na isang truck ng soft drinks sa may bandang kanan ko. Iniwasan ko yun. Hanggang sa tuluyan na akong sumalpok sa isang malaking puno ng kahoy. Okay, na-aksidente si Rob, no? Ano kaya mangyayari sa next episode? Abangan nyo yan guys bukas. Episode 14, finale na siya. Sa mga gusto pong mag-send ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.